Sabi mo sa katabi mo, bago yan umupo, ikaw ay pabanal ng pabanal. Ikaw ay payaman ng payaman. Ikaw ay pa-level up ng pa-level up. Mga kapatid, again, bago po pala tayo umupo, pwede bang let's again join our hearts together in prayer for our Brother Joshua Kalonge, and of course, Sister Ann Barco. No, patuloy po nating ipanalangin. Pwede ba let's just take a few moment again this morning to just lift up our brothers and sisters to the Lord. Lord, salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Ay nasa church, Lord God, we continue to lift up our brother, our sister, Lord God. Lord, we know and declare that you are in control of everything, Lord God. Lord, we pray for healing upon every part of their body, Lord God. Lord, ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Ikaw ang Diyos na nagpapalakas. Alam mo ang kalagayan ng aming mga kapatid. Lord, give them comfort in such a time as this. We also pray for their family. Lord, ikaw ang bigay sa kanila ng comfort sa kanilang mga puso. Give them assurance. Lord, give them the love that they need. Even, Lord God, sa lahat ng mga provision ng kanilang mga kakailanganin, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Madakila ka sa buhay ng aming mga kapatid, sa kanilang mga pamilya. Lord, we are limited, but you are our unlimited God. Maging ang kanilang mga doktor na tumitingin sa kanila. Ikaw magbigay ng kakayanan at talino. At patuloy, Panginoon, surround them with your covering. We rebuke every works of the enemy upon the life of Brother Joshua and Sister Ann. They are untouchable in the work of the enemy. Wala kang karapatan sa aming mga kapatid. Brother Joshua and Sister Ann belongs to the Lord. And we'll continue to give glory. And we'll continue to give honor to the King of Kings and to the Lord of Lords. This we pray in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. Bigyan nga natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Amen. Okay, tatayo uli kayo pero maupo muna po tayo. Sige, pwede ba tayong umupo muna ngayong umagang ito? Mamaya po magkakaroon tayo ng declaration, but before that, I believe tayo po ngayon ay nasa topic ng love, unlocking the favor of the Lord. Amen. Ang kaaway ay takot sa isang Kristiyano na nababalutan ng favor ni Lord. Amen. At ako ay naniniwala, nagsisimula pa lang ang pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi tayo naniniwala sa pagkilos ng Diyos dahil lamang sa ating nakikita. Because faith is more than what we see. Amen. Actually, faith is the substance of things na hindi pa natin nakikita. Kaya ngayong umagang ito, ako ay naniniwala na tayo ay patuloy na binabago ng Diyos. May nagtanong sa akin, Pastor John, bakit ba pagka nagde-declaration kayong mga taga-Christ the Rock, sinasabi nyo, ikaw ay payaman ng payaman, ikaw ay pabanal ng pabanal, ikaw ay pa-level up ng pa-level up. Ano ba yan? Masarap lang pakinggan? May katotohanan ba yan? Alam nyo po, ang isang Kristiyanong nagmamahal sa Diyos ay Kristiyanong lumalago. Titin ko po yon. Ang Kristiyanong nagmamahal sa Diyos ay Kristiyanong lumalago. Sino rito, mahal mo si Lord? Dapat lumalago ka. Alam nyo, pagka kayo po ay nagmamaneho ng kotse, malalaman mong wala ka ng gasolina kasi may indicator. Amen. Uy, empty na. So, kailangan pakargahan mo. Ang indicator na ang isang Kristiyano ay nagmamahal talaga sa Diyos, lumalago. Kaya pag nakakita ka ng Kristiyanong hindi lumalago, hindi nagle-level up, mahal ba talaga niyan si Lord? Sino rito? Meron ba nagmamahal kay Lord dito? Say amen. Dapat lumalago ka. Kaya pag ang isang Kristiyano hindi lumalago, mahal mo ba talaga si Lord? Kasi you cannot
say that you love the Lord, but you're not growing. Because growing, intentional growth, is an indicator of true love. Amen. Kaya ngayong umagang ito po ang ating pag-uusapan. But before that, pwede bang samahan niyo uli ako, tumayo tayo. We will declare our battle cry, yung verse natin in Luke chapter 4, verse 18 to 19. Sabi po diyan, ito po ang ating declaration, ito po ang pangako ng Diyos sa atin. Pwede bang sabay-sabay tayo? Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He had anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Jesus Christ is my Lord, and He is Christ the Rock. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo. Let's declare this. I declare that as I love the Lord, His unfailing love surrounds me, strengthens me, and secures my every step. As I diligently seek Him, I will surely find Him. Unstoppable riches and honor, enduring wealth and lasting prosperity are mine. No barrier, no opposition, and no limitation can block the blessing that flows from His presence. I declare that I walk in divine favor, carrying heaven's abundance wherever I go. My life is marked by honor, prosperity, and unstoppable grace that cannot be denied or diminished. Wisdom crowns me with strength. Favor opens doors before me, and abundance follows me all the days of my life. These are my declaration in the name of my Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. Palakpakan natin ang Lord. Bago kayo uli umupo, maghanap ka ng 3 tao. Sabihin mo, ikaw ay pabanal ng pabanal, ikaw ay payaman ng payaman, ikaw ay pa-level up ng pa-level up. Okay, pag nakapag-declare ka na sa 3 tao, pwede ka nang umupo. Siguraduhin nyo may nagdeklarahan kayo. Amen? Let's continue to verbalize our faith. Kita mo, bago matapos ang taon na to, level up na yan. Amen? Sino rito, ibang-iba ka na from last year? Amen? Because we are being transformed by God to be better. When we focus on our relationship with God, He produces unstoppable riches and lasting honor in our life. Kaya po dito sa ating verse, babalikan ko lang Proverbs chapter 8, verse 17 to 18. Ito po yung ating verse for the whole year, no, yung ating theme. Ang sabi ng Bible, I love those who love me, and those who seek me find me. With me are riches and honor, enduring wealth, and prosperity. Kaya kung gusto mong ma-unlock ang favor ni Lord sa buhay mo, ang susi, pag-ibig mo sa Diyos. Sino ritong naniniwala, iba ang favor ng nagmamahal kay Lord? Ulitin ko, naniniwala ka ba, iba ang favor ng nagmamahal kay Lord? Bakit? Because those who love God has relationship with God. Amen. Ang sabi ng John chapter 1 verse 12, yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Pag mahal mo ang Panginoon, anak ka ng Lord. Amen. At pagka anak ka ni Lord, iba ang favor mo. Alam mo, kung ikaw may anak ka, meron kang blessing, sinong una mong pagpapalain? Yung batang hindi mo kilala sa labas o yung anak mo? Amen. Di ba ang unang makikinabang ng pagpapala yung anak? Amen. Ang pabor, ibibigay mo sa ano? Sa anak mo. Nasa Jollibee ka, may nakita kang batang walang makain na awa ka. Binilhan mo ng pagkain.
Yung anak mo gusto, champ. Mahal, champa gusto. Sinong makakatanggap ng favor ni Lord? Yung hindi kilala o yung anak? Ikaw anak ka ni Lord, amen. Kaya pag nanalangin ka, Lord, we ask for your favor. Sa buhay mo, pag may promotion sa work, Lord, we ask for your favor. This year, the favor of the Lord. Alam niyo ang sabi ng Bible, your favor surround me. Alam niyo ibig sabihin ng surround? Kasi iba yung, your favor is in front of me. Iba yan. Your favor is behind me. Iba rin yan. Amen. Iba rin yung, your favor is beside me. Ang pangako ng Diyos sa Bible, your favor surround me. Ano ibig sabihin ng ang pabor ng Diyos nakapaikot sa'yo? Kahit saan ka pumunta, dala-dala mo ang favor ni Lord. Amen. Parang si Joseph. Si Joseph, nabenta, naging alipin ni Potiphar. Pero kahit alipin siya, dala-dala niya yung favor ni Lord. Abay, nung umaasenso na bilang manager na siya, hindi na lang siya alipin, manager na siya ng household ni Potiphar, napagbintamang naman na rapist, kinulong. Pag sinabi mong nasa kulungan, mukhang walang pabor. Pero sino naniniwala, when the favor of the Lord surround you, kahit nasa kulungan ka, mararanasan mo ang favor ni Lord. Amen. Alam mo, minsan may mga unfavorable mukha sa harapan ng tao, mukhang unfavorable situation. Pag tinignan mo ang buhay ni Joseph na kulong, parang, kala ko ba may Diyos yan? Ba't ganyan na nangyari? Kasi hindi mo alam kung paano kumikilos ang favor ni Lord. Hindi alam ng mga tao na yung pagkakakulong ni Joseph ay kaparaanan ng Diyos para from prison mapunta siya sa palace. Amen. Sa tingin nyo ba mapupunta sa palace si Joseph kung hindi siya nakulong? Bakit? Kasi ginamit ng Diyos yung sitwasyon sa kulungan upang itong si Joseph mamit niya yung cupbearer. Kasi nakulong yung cupbearer. Amen. Pag hindi nakulong si Joseph, hindi niya makikilala yung cupbearer. Yung pala may plano si Lord. Amen. Walang nakakaalam nun. Yung mga nasa labas, nung nakita lang nila, kawawa naman si Joseph. Yung mga hindi mananampalataya, ang sasabihin nun, malas. Akala ko ba may Diyos yan? Ba't nangyari yan? Malas naman itong si Joseph. Nakulong pa. Hindi nila alam, everything works together for good for those who love God. Ang ating mga sitwasyon, hindi yan ang nagdidictate ng kabutihan ng Diyos. Kasi kung ang sitwasyon natin ang nagdidictate ng kabutihan ng Diyos, di ibig sabihin may mga pagkakataong ang Diyos ay hindi mabuti. Sino rito naniniwala? God is good. All the time. And all the time, ay hindi favorable yung sitwasyon sa iyo. Akala mo lang. But the truth is, when you love God, the favor of the Lord surround you. Kaya itong Proverbs chapter 8, verse 17 to 18, ang sabi niya, I love those who love me. The favor of the Lord is for those who love God. Because when God loves you, you are unlocking. Are you hearing me, church? You are unlocking the favor of the Lord. Kaya nga dito, balikan natin, sabi rito, when we focus, ang focus mo kapatid, kasi ang sabi doon sa Proverbs, riches and honor, with me is riches and honor, enduring wealth and prosperity. Mga kapatid, hindi ka lumalapit sa Diyos kasi ang focus mo yung prosperity. Amen. Hindi ka lumalapit kay Lord kasi ang hinahanap mo yung favor ni Lord. Resulta na lang yan. Dapat tayo nakafocus tayo saan? With our relationship with God. Because when we focus on our relationship with God, He will begin to produce unstoppable riches and lasting honor in our life. So ngayong umagang ito, may 3 bagay akong nais ibahagi na maa-unlock talaga natin yung favor ni Lord by loving God.
ang Kristiyanong nagmamahal sa Diyos, again, dapat lumalago. At ang paglago ng isang Kristiyano, hindi yan aksidente. Amen. Intentional. Sabi mo intentional. Sino rito gusto mong lumago? May gagawin ka, kapatid. Titingnan natin dito. Number 1, bakit kailangan na tayo ay lumalago at wala tayong excuse sa ating paglago? Number 1, because of God's provision. May provision si Lord. Basahin natin ang 2 Peter chapter 1, verse 3 to 4. His divine power has given us everything Pag sinabi nating everything, may kulang o wala? Wala. Ang sabi ng Bible, the divine power of God has given us everything we need. For what? For a godly life. Kaya yung kapatid mo, walang excuse yan. Sino rito nakarinig na, sensya ka na, ganito ugali ko, tao lang. Oo nga, tao ka, pero may Diyos ka. At yung power ni Lord, pwede magpabait sa'yo. Amen. Kaya minsan pag nakakalungkot, makarinig ng Kristiyan, alam mo, kayo na mabait, basta ako, hindi ko siya kayang patawarin. Kristiyano ka ba? Bakit? Ang Kristiyano, kumukuha ng divine power and all the things that pag sinabing all the things we need, your emotional need, kayang ibigay ng Panginoon yung need mo para magpatawad. Amen. Yung kakayanan, hindi ko kaya magpatawad, hindi mo kaya nga lumapit ka sa Diyos kasi bibigyan ka ng divine power ni Lord para bumait ka. Sino kailangan bumait? Kaya nga lagi natin dinideclare. Alam niyo bang ibig sabihin ng pabanal ng pabanal? Pag trinanslate ko yan, pabait ng pabait. Tingnan mo yung katabi mo. Dapat yung pabait ng pabait. Ang mahirap yung nawawalan ng bait. Sino rito pabait ka ng pabait? Kaya minsan, yung mga kakilala natin, nalulungkot. Minsan, alam mo, pastor, nalulito ako. Bakit? Minsan yung mga hindi Kristiyano, mas mabait pa sa Kristiyano. Pero sabi ng Bible, lahat ng kailangan mo, everything we need for a godly life. Ang problema ito, lahat ng pangangailangan mo, prinobide na ni Lord. Amen. Tanong, paano mo matatap in yung pangangailangan mo para mamuhay kang makadiyos, mamuhay kang mabait, mamuhay kang maayos? Through what? Sabi niyan, through our knowledge of Him. Kung kilala mo ang Panginoong Hesukristo, may relationship ka sa Panginoon, the divine power of God will provide you with everything that you need for godly life. Kaya totoo, yung sinabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ano ibig sabihin? Sino nakakaalam ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17? Sino nakakaalam? If anyone is in Christ, he is a new creation. Through Him through our knowledge. Yung pagkakilala mo. Sino rito nakakilala na kay Lord? Baka nakilala mo lang yung katabi mo. Bakit ka nandito? In-invite ako. Kilala mo ba si Lord? Ito kilala ko. Huwag mo lang kilalanin yung katabi mo, kilalanin mo si Lord. Amen. Because pag kilala mo si Lord, na siya'y namatay para sa iyo, tinubos niya ang kasalanan ng buhay mo, everything that you need, you can tap into the divine power. Alam niyo ba divine power? Galing sa heaven. Hindi natural power. Kaya kung ikaw wala kang kakayanan magpatawad, wala kang kakayanan tanggapin ng isang tao, alam mo, ayoko ng mga ganyang tao, plastic. Hindi mo siya kayang tanggapin, pwedeng baguhin ng Diyos ang nararamdaman mo because everything that you need, ibibigay ni Lord. Amen. Yan po ang sabi ng Bible. Everything we need for our godly life through our knowledge of Him. Kaya lang, naka-align. Listen, para makuha mo, matap-in mo, lahat ng kailangan mo para maging tama ang buhay mo, dapat naka-align ka sa plano ng Diyos. Dahil naka-align yan, nakakonect yan sa ating relationship, sa ating Panginoon.
Sabi ng Bible, through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Tingnan nyo, ano pang ginawa ng Panginoon? Through this, He has given us His very great and precious promises. So that through them, you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by the evil desire. So anong ibig sabihin nito, Pastor June? Ibig sabihin, nagsisimula ang lahat ng ating pagbabago ng buhay sa ating pananampalataya, relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Through Him. Sino yung Him dyan? Ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung nandito, meron dito, hindi mo pa sinusuko ang buhay mo sa Panginoong Hesukristo, yan ang first step. Manampalataya ka. Ang pananampalataya ba may bayad? Grace lang yan, libre lang yan. Tatanggapin mo lang ang Panginoon. Amen. At ang magbibigay ng lahat ng kakailanganin mo. Kaya, ang pagbabago ng buhay, hindi yan pinaghihirapan. Amen. Kasi ipoprovide ni Lord yan. Amen. Ang kailangan mo lang, dapat sincere, may relationship ka talaga kay Lord. Automatic yan. Mababago buhay mo, kapatid. Amen. Tingnan mo yung katabi mo, pabait ba ng pabait? Baka kulang sa pagdikit kay Lord. Kaya sabi ng Bible in John chapter 15, if you remain in me and my word remain in you, you will bear much fruit. Yung fruit na sinasabi niyan, hindi lang yung fruit na disciple. Yung fruit, yung prutas ng buhay mo. Mamumunga ang buhay mo. Magiging godly ka. Magiging mabait ka. Amen. Kung dati madamot ka, ngayon mapagbigay ka na. Kung dati masungit ka, ngayon palangiti ka na. Sino rito palangiti na? Dati yung isa, kumakangiti. Nahirap mumiti. Bakit? Walang joy sa heart. Pero nung nakakilala ka sa Panginoon, the joy of the Lord is your strength. Amen? Dumating man ang matinding problema, nakakangiti ka pa rin. Bakit? Kasama natin si Lord. Siya naman na magbibigay talaga sa iyo ng joy. Amen. Siya magbibigay sa atin ng strength. Before we strive, God supply. God is the supplier of our life. Amen? Wala tayong kakayanang bumait. Wala tayong kakayanang baguhin ang buhay natin. Kung dati ikaw ay manginginom, sabi mo, Pastor, na-struggle ako sa panginginom. Bakit? Huwag mong subukan, isuko mo. Sino rito sinusubukan mong tanggalin yung mga bisyo sa buhay mo? Di ba may lumapit, Pastor, nahirapan na kang isuko yung sigarilyo. Abay, huwag mong isuko, ilapit mo sa Lord. Amen. Magpa-deliverance ka. Pag na-deliver yan, dahil sa Panginoong Hesukristo, tingnan mo, iba na lasa ng sigarilyo. Amen. Meron kami member sa kaipian, ganyan. Ang lakas. Hindi nga sigarilyo, drugs. Akalain mo nung nalaman ko, ito pala ay nagsusupply ng drugs. May member pala tayong ganyan. Kaya lang sabi niya, Pastor, ewan ko, nung binigay ko ang buhay ko sa Panginoon, may nag-tempt sa akin, nung tinemp ako, sinubukan ko uling tikman, di na masarap. Iba na lasa. Sabi ko, baka naman yung binilhan mo, low quality. Hindi, Pastor, alam ko, masasarap na quality. Yung pala, pag si Lord kumikilos na sa buhay mo, yung dating nasasarapan ka, hindi na masarap. Yung dating desirable, hindi na desirable. Amen. Kung dating manginginom ka, sarap ka sa alak, yung ba't ito lasa ng alak? Iba na. Yung dating mayosi ka, yung pag mandidiri ka na sa amoy ng yosi. Amen. Binabago ni Lord. Because everything you need will come from the divine power of God through our Lord and Savior Jesus Christ. Yung mga pangako ng Diyos mag-i-empower sa atin para magbago. Amen. And we will participate in His divine nature. Kaya lang ito, totoo ba na ang pananampalataya natin ay libre? Sino rito ang gusto mo mabago buhay mo? Okay. Iba yung gusto mong magbago ang buhay mo, pero iba rin yung gusto mong lumago pa ang buhay mo. Amen? Listen, iba yung nabago, iba yung lumalago na. Kasi yung may nabago, may mga tatanggalin si Lord para mabago buhay mo. May mga tatanggalin ka. Tingnan mo, basahin natin. Number 2. So una, number 1, provision. Pangalawa, ito, progress.
Ang relationship mo sa Panginoon, nagbibigay sa iyo ng provision para mabago ang buhay mo, para ma-unlock ang favor ng Lord, nagpo-provide si Lord, para yung mga hindi dapat na sa buhay mo, aalisin niya. Para mamuhay ka ng godly life. Yan ang sabi kanina, doon sa 2 Peter. Pero dito naman, pangalawa, dapat ang taong nagmamahal sa Diyos may progress. Amen. At may dalawang bagay sa progress. Bago ka mag-progress, dapat may aalisin ka. Sabi mo nga sa katabi mo, alisin mo na. Ano sabi sa Ephesians chapter 4 verse 31? Get rid. Sino raw ang mag-aalis? Ikaw. Sino ito minsan panalangin mo, Lord, alisin mo nga ito. Sabi ng Diyos, anak, ikaw ang mag-aalis niyan. Amen. Bibigyan ka lang ng Diyos ng ano? Kakayanan. Power. Pero ang nag-aalis sino? Ikaw. Ikaw pa rin ang magdidesisyon. Ano daw yung mga aalisin mo? Ang sabi ng Bible, get rid of all bitterness, rage, and anger. O sino mainit ulo? Brawling and slander. O sino rito mahilig manira ng kapwa? Nakatalikod yung kapatid mo sa Panginoon kung ano nung sinasabi mo. Amen. Kaya minsan pag kami naririnig, teka, wala sa harapan natin yan. Huwag natin pag-usapan. Amen. Kasi pag nakaharap naman, di mo naman kayang sabihin. Ang tawag ng Bible dyan, slander. Ang isang Kristiyano dapat hindi nag-slander. Amen. Alisin mo na yan. Pastor, hindi ko naman sinabi. Pinost ko lang sa Facebook. Ganun din yun. Slander din yun. Amen. Sabi rito, along with every form of malice, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. So may aalisin ka. Kaya lang ito, pag may inalis ka, dapat meron kang ilalagay. Makinig kayo mga kapatid. Ang sabi ng Bible, nung tayo nanampalataya sa Panginoon, libre yan. Amen. May binayaran ka ba? Wala. Para ang isang tao ay makapunta sa langit, may gagawin ba ang tao? May works ba yan o wala? Wala. It is all by the grace of God. Sabi ng Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Amen. Para magkaroon tayo ng relationship sa Lord, walang effort ang kailangan mong gawin. Tanggapin mo lang. Yun lang ang pinakagagawin mo sa Panginoon. Pero, kung gusto mong mag-progress, kung gusto mong lumago, pwede ba makita mga kamay ng gustong lumago? Talaga. Seryoso kayo, gusto nyo lumago. Una, kanina nakita natin may aalisin tayo. Pero pangalawa, may sinabi pala ang Bible, pag tinuloy natin yung 2 Peter, tingnan nyo yung 2 Peter kanina binasa natin, ang sabi doon, because of God's divine power, He has given us everything that we need for godly life through our Lord and Savior, to the knowledge of Him. Sino yun? Ang ating Panginoong Jesus. Yung knowledge na yun, nagkaroon ka ng relationship sa Panginoon. Nung nagkaroon ka ng relationship sa Panginoon, nagkaroon ka ng access sa divine power ni Lord para maging maayos yung buhay mo. Amen. Kaya lang yung maayos na buhay, may next level yun. Kaya lagi natin sinasabi, pa-level up ka ng pa-level up. Anong ibig sabihin ng pa-level up ka ng pa-level up? Basahin natin. 2 Peter chapter 1, verse 5 hanggang 6. For this very reason, tandaan ninyo, ang sinundan nito yung verse 4 kanina, na lahat ng divine power, lahat ng kailangan mo to live a godly life, binigay na sa'yo sa pamamagitan ng pagkakilala mo sa ating Panginoong Jesucristo. Amen! Diyan papasok yung verse 5. Dahil dyan, are you getting the point? Because meron na tayong access to the divine power of God, tayo ay pwede na mamuhay ng may kabanalan, may gagawin ka na. Pinakita sa verse 4, yung ginawa ni Lord. Amen. Anong ginawa ni Lord? He provide you with everything that you need. Ano naman kailangan mong gawin? Because of this, for this very reason, sabi ng Bible sa verse 5, make every effort. Yan ang ayaw natin, mag-e-effort. May gagawin ka naman. Mga kapatid, yung pag-uusapan natin dito, hindi nakasalalay kaligtasan mo rito. O sabi mo, Pastor, nagtuturo ng kaligtasan. Hindi kaligtasan na rito.
Ang kaligtasan nga natin nandun lang sa Panginoong Jesucristo. Amen. Pero sabi niya, dahil nga ligtas ka na. Amen. Dahil napatawad na ang iyong kasalanan. Dahil nakuha mo na yung divine power, provide na ni Lord lahat ng kailangan mo para mamuhay ng tama. For this very reason, make every effort to add. Sino nakakaalam ng addition? Very simple lang si Lord. Sabi niya ganun, meron ka ng faith. Sino may faith? Yung iba akala sapat na yung faith. Basta ako tinanggap ko na si Lord. Kahit anong buhay pa ipamuhay ko, kahit anong panggawin ko. Bakit? Binigay ko na buhay ko sa Lord. May faith ako kay Lord. Mahalaga, may faith ka kay Lord. Ang mahalaga, kilala mo si Lord. Sabi ng Bible, make every effort. Pag sinabi bang effort, pinaghihirapan, hindi. Pinaghihirapan mo, may effort. Di ba pag may hinihila ka, pag may binubuhat kang mabigat, grabe naman to, mabigat, may effort naman to. Bakit? Mabigat eh. Ang sabi ng Bible, make every effort to add. May idadagdag ka. Ano yung dadagdag mo? Add to your faith. Again, sino rito gusto mong lumago? Kapatid, maganda, praise the Lord, nanampalataya ka na sa Panginoong Jesucristo. Amen. Punta ka na sa next level. Gusto mo mag-level up? May i-add ka. Sabi mo nga sa katabi mo, may i-add ka. Anong i-add mo? Sabi ng Bible, add to your faith, goodness. And to goodness, knowledge. Tingnan nyo, knowledge. Sino rito ayaw sa training? Kaya pala hindi ka nagpo-progress. May nagtanong sa akin, Pastor, bakit ang daming training? Katatapos lang namin ng ng Covenant Believers Training sa may Christ the Rock Kaipian. Sabi ko, sige, magpapahinga lang tayo saglit, tapos susunod, Covenant Disciples Training, CDT. Ay, Pastor, meron pa? Oo, walang katapusan yan. Walang katapusan yan. Of course, alam naman natin may CLT. Pero hindi natatapos. Sino dito, gumraduate ka na ng CLT? Ako nga, ang dami ko nang nag-graduate, hindi ko na malaman kung anong pinag-graduate ko. Ang dami ng Bible school na puntahan ko. Pero sabi ko, hindi titigil ang knowledge, ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Bakit? Because I want to make every effort to add to my faith. Amen. Hindi sapat yung mabait. Tingnan mo yung katabi mo. Alam mo, mabait yan. Talaga? Tapos pag tinatanong mo, ano sabi sa Bible? Hindi ko alam eh. Mabait lang yan pero walang alam. Sino ito niwala dapat mabait ka pero kilala mo si Lord? Amen. Minsan yung kabaitan mo, hindi mo nakilala si Lord. Kaya mahalaga ba ang knowledge? Yes, sabi ng Bible, add to your faith goodness, kabaitan. Pero hindi pwedeng kabaitan lang. Dapat meron ding knowledge. And to knowledge, self-control. And to your self-control, perseverance. Sino kaya mo mag-persevere? Kaya believe ako. Tingnan mo yung katabi mo. Kano ka nakatagal sa Christ the Rock? Grabe ang perseverance niyan. Amen? Pagka nag-graduation tayo, ito po ang 10 years na. Di ba? Meron ba rin itong 10 years na sa Christ the Rock? Grabe. Bakit nag-persevere yan? Yung iba, ang bilis magtampo kay Lord. Hindi mag-persevere. Sino rito may mga pinagdadaanan kang problema sa buhay mo? Mag-persevere ka. Alam mo, kaya minsan tayo, pinapadaan tayo ng Lord sa mga difficult situation kasi dinidevelop ni Lord yung perseverance natin. Sa Tagalog ng perseverance, pagtsatsaga. Sino rito matyaga? Sabi ng isa, Pastor, bigay ako ng bigay. Bakit wala pa rin akong inaani? Gusto ng Lord, magtyaga ka. Amen. Yung iba kasi pagbigay ngayon, gusto ali agad. Sabi ko, mamimili ka lang dyan. Ano bang tinatanim mo? Sino rito nagtatanim ka ng mangga? Ang mangga, ilang taon bago tumubo yung mamunga? Mga 10 years? 8 to 10 years bago mamunga? Pagtsatsagaan mo ang pagtanim ng mangga.
Amen. Magtatanim ka ng buto ng mangga, didiligan mo, pero tatanggalin mo kung ano mga dabo dyan, hanggang sa lumalaki ng lumalaki. Tagal naman nito, di ko mapakinabang. Aalagaan mo pa rin hanggang maging puno. Puno na, wala pa rin bunga. Ano ba naman itong puno na ito? Alagaan mo pa rin, naghihintay hanggang sa one day, makikita mo may bunga. Amen. Tagal, mangga. Ang munggo, madali lang. Amen. Yung bulak, basain mo. Tama ba ako, Tita Aleli? Hindi ko alam na kwento lang naman sa akin. Hindi, experiment namin nung high school yan eh. Yung cotton, lalagyan mo ng tubig, yung mga buto ng munggo, subukan nyo mamaya, lagay mo lang doon. Babad mo. Tulog ka, kinabukasan kita mo, may toge ka na. Ganon mamunga ang munggo. Anong gusto mo? Munggo o mangga? Magkatunog naman eh. Munggo. Mamimili ka lang, munggo o mangga. Sino rito gusto mo? Mangga. Okay, pagtsatsagaan mo yan. Ganon din si Lord. Sabi ng Lord, anak, develop perseverance. And perseverance, godliness. And godliness, mutual affection. And to mutual affection, love. Tandaan niyo yung listahan na yan. Ano yan? Meron kang faith. Yung faith mo, ito yung list ni Peter ng spiritual progression. Yung faith mo, lalagyan mo ng goodness. Hindi pwedeng may pananampalataya ka, hindi ka mabait. Dapat ang nananampalataya sa Panginoong Hesukristo, mabait. Amen. Yung tipong nung hindi ka Kristiyano, takot na takot ang anak mo, nung nakakilala ka kay Lord, nagulat yung anak mo. Ang sabi ng anak mo, may Diyos nga. Si mama nagbago. O, kita mo, nananampalataya yung anak mo. Bakit? Nabago ang buhay ng mga nanay. Yung nanay naman, hindi pa Kristiyano, yung anak ang nauna. Ano nangyari sa'yo, anak? Tunay nga ang himala. Bakit? Naguhugas ka na ng pinggan. Grabe. Dahil ang totoong nananampalataya sa Panginoon, nadadagdagan dapat ng kabutihan. Amen. Ang goodness is kabutihan. Tapos, hindi lang kabutihan. Siyempre, nagsisimula ka, nanampalataya ka, pero marami ka pang hindi alam. Amen. Dapat inaaral mo. May knowledge ka. Mas nakikilala mo si Lord. The more na nakikilala mo si Lord, the more na nai-inlove ka kay Lord. Amen. The more na nagsiserve ka kay Lord, hindi lang sapat yung knowledge. At punta mo na yung ating next slide. Yung next slide natin. Sige pa. Yan. Hindi lang sapat yung knowledge, dapat meron na tayong self-control bilang mga Kristiyano. Amen. Hindi na tayo bumibigay sa temptation. Amen. At doon sa self-control, may pagtsatsaga, perseverance. At sa perseverance, may godliness. At godliness, mutual affection. Ang dulo, mapagmahal. Kaya ang isang Kristiyano talaga, may pag-ibig. Mahal mo yung mga kapitbahay mo. Bakit yan, Pastor? Bakit mo kailangan i-invite itong mga kaibigan ko na to sa church? Kasi mahal mo sila. Alam mong mahalaga na sila ay magkaroon ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Amen. Mahal mo ang pamilya mo, kaya gusto mo madala sila sa Panginoong Hesukristo kasi alam mong kailangan makatanggap sila ng kaligtasan. Kaya mga kapatid, tayo bilang mga Kristiyano, hindi pwede na hindi tayo lumalago. Amen. Alam mo, ang isang bata, pag hindi lumalago, may sakit, sino rito magulang ka? I remember nung lumalaki yung mga anak ko, sabi ko yung anak ko, abay, more than 1 year old na, bakit yung kapitbahay namin naglalakad na? Bakit ito hindi pa naglalakad? Nakakabahan ako. Sabi ko, bakit? Yung pala sabi ng doktor, daddy, ang mga baby, iba't iba ng development. Amen. Meron palang baby, nagpo-focus sa speech. Bata pa lang, magaling na magsalita. Inglesero pa. Di ba? Pero yung lakad, hindi. Meron naman ang tatas ng maglakad. Pero pag kinausap mo, dada. Yung palang salita. Ano sa dada? Ilang taon na ba yan? Pero ikaw, pag kinausap mo yung anak mo, you know what? Hindi naman ganda, sobra naman yan. Pero nakakapagsalita na, nakakabuo na, malinaw na yung word. Sabi nung doktor sa amin, iba-iba po kasi ang development. Ang mahirap po, yung lagpas na sila doon sa development period, kasi ang mahalaga nandun siya sa development period eh. Pero pag lumagpas na doon sa development period, halimbawa, 12 years old na, hindi pa naglalakad, hindi pa nagsasalita, kakabahan ka ba nun? Ay, siyempre naman, Pastor, yung anak ko, 12 years old na, normal pa ba yun? Hindi nagsasalita? Hindi na normal yun. Amen.
Pastor, yung anak ko, 12 years old na, hindi pa naglalakad. Normal pa ba? Hindi na normal yan. Dapat yan, matagal mo nang pina-check up sa doktor yan. Amen. Ganon din sa ating spiritual life. Sino rito, tagal-tagal mo ng Christian hanggang hindi ka lumalago? Hanggang attendee ka pa rin. Amen. Sabi ng pastor sa'yo, ikaw dapat magamit ka na ng Lord. Hindi, si Lord ang ginagamit ko. Grabe. Hindi ka talaga lumalago. So una, may provision ba si Lord? Sabi mo nga sa katabi mo, hindi nagkukulang si Lord. Hindi lang si Lord nagpo-provide ng material na bagay. Ang pinakamahalaga na provision ng Panginoon sa atin, lahat ng mga spiritual blessing. Yan po ang sabi ng Book of James. Every spiritual blessing comes from above. Amen. Kaya kung kailangan mo, dapat hindi pwedeng sabihin mo, hindi ko kaya. Dapat sa mga Kristiyano, wala na yung salitang hindi ko kaya. Amen. Minsan may nagsabi, meron na ako nakausap na Kristiyano, sabi niya gano'n, alam ko, ayaw ko doon sa tao na yan. Bakit? Hindi na magbabago yan. Masama talaga ugali niyan. Sabi ko, alam mo, kung naniniwala kang yung tao na yan, masama ang ugali at hindi na mababago ang buhay, huwag ka nang magbahagi ng gospel. Bakit? Ba't mababahagi yan ng gospel? Malam, hindi naman kaya magbago niyan. Lahat ng tao kayang baguhin ni Lord. Amen. Yung kriminal nga kaya magbago ng Lord, ikaw pa. Sabi mo nga sa katabi mo, yung adik ka na bago ng Lord, ikaw pa. Amen. Kaya lang, kailangan ang pagbabago, pagtitiwala muna sa Diyos. Hindi ka magtitiwala sa sarili mo. Bakit maraming mga Kristiyano nahirapan magbago? Kasi kailangan, sa halip na magtiwala sa provision ng Lord, nagtitiwala sa kakayanan niya. Lalo na ngayon, New Year. Alam niyo bang every New Year, ang daming New Year's resolution, hindi naman natutupad. Ngayong New Year na to, 2026, magpapapayat na ako. Bago natapos, lalo kang tumaba. Kasi, yung New Year's resolution mo, lakas mo lang ang inaasahan mo. Amen. Sino itong sabi mo, ay ngayon, hindi na ako masyadong o-order sa Shopee. Sino rito ang hindi na masyadong o-order sa Shopee? By February pa lang, nakailang ka na, booking ka na ng Shopee mo. Kung gusto mo talagang mabago ang buhay mo, mag-tap in ka kay Lord. Sino rito may mga bagay ka parang hindi mo ma-let go? Parang ang dami mong kasi may mga bagay ba sa buhay natin na hindi natin mabago? Alam niyo, may mga bagay sa buhay natin si Lord lang makakapagbago. Amen. May mga kahinaan tayo na si Lord lang magpabago. Now, the provision of the Lord, dapat makita rin natin si Lord may provision, pero may pangalawa. Ano yun? Progress. Ang isang tunay na nagmamahal sa Diyos, merong inaalis si Lord, pero meron din tayong dinadagdag. Sabi mo nga, dagdag bawas yan . May babawasan ka, pero may idadagdag ka. Amen. Kaya sabi mo ulit sa katabi mo, ikaw ay pabanal ng pabanal, ikaw ay payaman ng payaman, ikaw ay pa-level up ng pa-level up. Yan ang totoong Kristiyano, nagle-level up. Kaya lang, make every effort. May effort, kapatid. Ibig sabihin ng may effort, talagang intentional gagawin mo. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Tingnan ninyo. Pastor, okay pala, i-add. Hindi pa tayo tapos. Hindi mo lang i-add. Gusto nyo mag-level up talaga? Dapat, kung gusto mo maging productive, sino rito gusto mo maging productive ang pagiging Kristiyano mo? Sino rito ayaw mong Kristiyanong taga-upo? Kristyanong taga-palakpak. Pag sinabi ng pastor, palakpakan natin siya. Pinakamalakas mo. Lakas mong pumilakpak, di ba? Pag sinabi ng pastor, sumigaw tayo ng hallelujah. Ikaw, hallelujah! May tono pa yung hallelujah mo. Ang tawag doon, fans club. Di ba? Pagka nandyan yung mga artista, may mga fans club, taga-palakpak yan, taga-sigaw yan. Pero tayo, hindi lang tayo fans club ni Lord. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka fans club ni Lord. Meron kang pinuproduce para kay Lord. Amen. Hindi ka lang puro palakpak, hindi ka lang puro sigaw. Yung buhay mo nagbubunga. May production. Yan pangatlo natin, productivity. From provision, may progress. From progress, may productivity. Because the Lord already provide, magpo-progress ka.
At dahil may progress ka, magiging ano ka? Productive ka. Tingnan nyo, hindi lang sapat may ina-add. Sabi ko sa inyo, hindi tapat yung ina-add. Tingnan nyo, sabi ng Bible. For if you possess these qualities, ano yung mga qualities na yon? Yung goodness, knowledge, self-control, perseverance, godliness, mutual affection, and love. If you possess these qualities, then you will be productive and effective. Yan ba sinabi ng Bible? Masahin niyo ulit. If you possess these qualities, you will be productive and efficient. Yan ba sabi ng Bible? No. Ano sabi ng Bible? If you possess these qualities in... Nakasan natin. 1, 2, 3. Dapat ano daw? Increasing. O yun ang namimiss ng iba. Ay, basta ako, ha? Bumait na ako. O, ngayon, bumait ka. Next year, dapat, mas mabait ka. Bakit? Nag-i-increase pala dapat. Hello? Kaya marami hindi effective. Kaya marami mga Kristiyano hindi productive. Kasi akala nila, graduate na sila sa paglago. Kapatid, ang paglago mo, dapat increasing measure. Pag sinabi bang increasing measure, tapos na o progressive? Progressive yan, kapatid. Increasing nga, ipalago ng palago, parami ng parami, pabait ng pabait, pabanal ng pabanal, pa-level up ng pa-level up. Ang totoong Kristiyano, dapat they possess these qualities in increasing measure. Kung dati mabait ka, mas mabait ka. Kung dati matyaga ka, mas matyaga ka. Kung dati kayang-kaya mo yung mga maliliit na, mas lalo kang matindi sa temptation ngayon. Kung dati emotional ka ngayon, hindi ka na emotional. Bakit? Kasi nag-i-increase yung quality ng mga dapat mong dinadagdag sa buhay mo bilang Kristiyano. Hindi lang puro faith. Naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. But we're not talking about salvation here. We're talking about growing. If you want to grow, you need to intentionally add to your faith. Kaya nga sabi, make every effort. And if you want to be productive, hindi ka, iba kasi yung lumalago, iba yung nagpapalago. Kasi if you have these qualities in increasing measure, tutuloy natin, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. May mga Kristiyano hindi effective sa pagiging Kristiyano. Bakit yung isa, pastor, ang daming nai-invite, ang lakas ng ministry niya, napaka-effective niya. Kasi may mga qualities siyang nilagay sa buhay niya. Nag-effort siya. At yung qualities na yon, increasing measure. Amen. Bakit yung isa hindi man lang effective, unproductive, hindi mabunga? Amen. Wala nung mga qualities. Yung iba may qualities, hindi na nag-increase. Amen. Syempre, iba yung 10 years old. Iba rin ang kailangan ng 20 years old. May aso kami. Ang pangalan niya si Buster. Dalawa aso namin, si Boomer, si Buster. Nauna si Buster na aso. Yung si Buster, aso na, malaki na. Yung isa, binigay sa amin 2 tapa, si Boomer. Nung pinapakain nung papa ni Jess, maraming portion si Boomer kasi aso na. Konti lang si Buster. Kaya lang, iba pala yung lahi ni Buster. Nagulat kami, ilang buwan lang, mas malaki na siya kay Boomer. Kaya lang, sabi ko, napansin ko, ganun pa rin ang pakain. Minimeasure sila, pareho lang yung pinapakain. Etong si Buster, pagkatas kumain, parang gustong kainin lahat ng mga papel dun sa bahay. Ba't ganyan yung asa na yan? Tay, parang gutom pa. Hindi, pinakain ko na yan. Tapos nung nalaman ko, yung pinapakain kay Buster, ganun din yung pinapakain kay Boomer. Sabi ko, dapat po iba na pakain nyo rito. Bakit? Tanyo naman yung laki niyan. Halimaw na yung laki. Ang laki na niyan eh. Iba na yung kailangan niya. Dapat magkaroon na siya ng increasing
na pagkain. Amen. Pag tayo, Kristiyano, yung need mo nung simula ka, ito lang kailangan mo. Amen. Di ba? Kaya pagka umatin ka ng CBT, ito turo sa'yo, paano ka naligtas? Yan. Di ba? May mga training. Napaka-light pa ng training. Pero pag lumalago ka na, nagpo-progress ka na, ibang measure na yon. Sabi mga ibang measure ka na. O, kaya lalago ka. Maraming hindi lumalago kasi nagiging ineffective and unproductive in your knowledge of the Lord. Bakit? Hindi nag-i-increase yung measure sa buhay natin. Ang tanong, ito, prinobide na ba ni Lord lahat? Si Lord, ginawa niya na yung part niya. Mga kapatid, tayo, we need to do our part so that we can be productive. We need to be effective sa ating knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kaya magtataka, uy, grabe, ito napakalago na ng buhay nito. Amen. Sino dito, buhay mo magagamit ni Lord? Maraming maboborn again dahil sa buhay mo. Sa totoo lang, nung tinitignan ko yung mga measure na yun, yung qualities na yun, yung number 1 lang, pag bumait ka, dami na maboborn again. Amen. Nung mabait ka, tapos, bakit ano ba yan? Bakit kailangan tanggapin si Kristo? Hindi ko alam, mabait lang ako. Sapat na ba yun? Yung pag may nagtanong sa'yo, alam mo, bakit ka bumait? Kasi dahil kay Lord. Ba't ano bang ginawa ni Lord? Hindi ko alam, basta mabait ako. Hindi pwede yun. Dapat meron kang knowledge din. Kaya nag-increase ka ng knowledge. Amen. O ngayon, ikaw naglilid, may mga kasama tayo dito, naglilid na ng mga covenant group. So pag naglilid ka ng covenant group, may naalagaan ka na, yung naalagaan mo, may tanong, dahil nag-increase yung measure ng knowledge mo, may sasagot ka. Ang sabi ng Panginoon, always be prepared in season and out of season to answer. O bakit ka may isasagot? Kasi may alam ka. Amen. May mga gusto kang i-follow up, ang titigas ng ulo. Bahala kayo, pupunta na lang kay Savior. Hindi ka ganun. Bakit? May perseverance ka. Matyaga ka. Amen. Sino rito, nandito ka kasi pinagtyagaan ka. Effective yung kasama mo. Bakit? May increasing measure ng pagiging matyaga. Amen. Minsan tayo, may mga pinapollow up tayo, tinataguan tayo eh. Amen. Sino rito guilty ka, may tinaguan ka. Para kang talagang galing mo magtago eh. Di ba, nandun ka lang pala sa isang wall. Baka makita ako, sisharan ako niya. Pero hindi hinayaan ng Lord kasi yung ating kapatid sa Panginoon, effective at productive. Bakit? May tiyaga. Lagi kang pinapanalangin. Amen. Lagi kang pinapollow up. Kaya ngayon nandito ka. Pastor, paano pag wala yung mga bagay na to sa buhay natin? Puntaan natin yung verse 9. Anong sabi ng verse 9? But whoever does not have them is what? Is nearsighted and blind, forgetting that they have been cleansed from their past sins. Pinatawad ka na ng Panginoon, lagi mong aalalahanin yan. Kaya dapat ikaw lumalago ka. Ang tao daw na wala nung mga qualities na yon sa kanilang mga buhay, nearsighted. Ano ibig sabihin ng nearsighted? Ang nakikita mo lang yung ngayon, hindi mo nakikita yung future. Nakatingin ka lang sa mga pangangailangan mo ngayon, hindi mo nakikita na one day, yung buhay natin dito, temporary lang to. Amen. Alam nyo, pag sinabi natin nearsighted sa Bible, maraming mga tao ang nakikita lang yung temporary. You're being nearsighted. Bakit ganun nangyayari sa buhay namin? Temporary lang yan. Amen. One day in eternity, you will face your Maker. At doon malalaman mo, yung glimpse nung nangyari dito sa mundo, napaka-iksi lang pala compared to the eternity na spend mo with the King of Kings and the Lord of Lords. Kaya nga sabi ng Bible, compared to the glory of our future, every pain, every suffering na meron tayo sa mundong ito, baliwala. Kaya pala yung mga disciple ng araw, kahit bantaan na sila, papatayin namin kayo, ito-torture namin kayo. Di ba? Alam nyo ba, daming mga tinorture na mga sundalo. May mga na mga Kristiyano pala, sundalo tuloy, mga tinorture na Kristiyano. Nung binabasa ko yung Pax Book of Martyr, yung Pax Book of Martyr, ito po ay libro na sinulat, kinumpay lahat ng mga namatay na martyr noong unang panahon. Sabi ko, grabe.
Yung mga Kristiyano, pinapakain sa leon. Yung mga Kristiyano, merong isang soldiers ng Rome. Ang sabi nun, Maximilian, siya po yung emperor ng Rome noon, patayin nyo yung mga tribe na to sa may bandang Egypt. Ang problema, yung mga tao doon, mga Christian. At yung buong sundalo na yon ng army, legions, thousands sila. Mga around 6,000 daw yata itong legion army na ito. Mga Kristiyano din. Sabi nila kay Maximilian, Sir, hindi namin pwedeng patayin yung mga yan kasi kapatid namin sa Panginoon yan. Wala naman silang ginagawa. Ayaw nila sumunod sa emperor. Sabi ng emperor, pag hindi kayo sumunod, papatayin namin kayo. Pinapila sila 10-10. Pinagpapatay. Pak, 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 pak. Ano, sunod kayo? Aba, hindi pa rin. Pinatay ulit. Pak, pak, pak. Inubos lahat ng army. Bakit? They would rather die than disobey their master. Amen. Paano mo nagagawa yon? Kasi lumalago. Pag ang tao, wala daw nung mga qualities na yon, nearsighted or blind. Ano ang quality na meron ng isang blind? Ang blind, hindi malayo ang mararating. Amen. Subukan mo. Sino itong gusto mag-experiment ngayong umagang ito? Iba-blindfold kita. O si Joey, ba-blindfold kita, Joey. At pag blindfold kasi hindi mo pwedeng tanggalin yung blindfold. Ang gagawin mo lang, pumunta ka ng SM Tungko, ng naka-blindfold. Gaano kaya katagal, no? Bago makarating si Joey na naka-blindfold. Pwede siya mag-tricycle, bababa siya ng pangarap. Pagsakay niya ng pangarap, di ko alam kung paano niya paparahin yung jeep. Di niya nga alam kung nakikita yung jeep. Mahirap. Pag ikaw ay bulag. Amen. Sabi ng Bible, pag wala ka ng mga qualities na binanggit ni Peter kanina, ikaw ay nearsighted or bulag. Kaya pala maraming mga Kristiyano hindi effective. Kaya pala mga Kristiyano hindi productive. Kasi ang nakikita lang, nearsighted ang nakikita lang ito. Ang nakikita problema. Hindi mo nakikita ang Diyos na mas malaki kaysa yung problema. Amen. Subukan mo kumuha ka ng piso. Piso. Alam niyo ibig sabihin ng nearsighted? Piso. Ang piso ba malaki maliit? Maliit lang yan. Pero ilapit mo sa mata mo. Ang laki ng piso. Kahit saan ako tumingin ang nakikita ko piso. Bakit? Ang tawag doon, nearsighted ka kasi. May mga Kristiyanong nakikita, puro na lang problema. Kasi yung problema nilapit mo sa mukha mo. Pero pag ikaw, meron ka ng mga tamang measure, inad mo sa faith mo, kaya mong umatras. Magiging effective ka. Makakapag-desisyon ka ng tama. Hindi ka magiging emosyonal sa desisyon mo. Hindi ka basta-basta madideceive ng kaaway. Bakit? Nagmamature ka na. Maturity comes from intentional growth. Amen. Kaya dapat tayo palagot pa. Tingnan niyo, anong mangyari pagka ikaw ay hindi nag-grow? Without growth, you become spiritually nearsighted. When you're not growing, you forget what God has done. Sino dito yung ginawa pa lang ng Panginoong Jesus 2,000 years ago when He gave His life for us? He saved us. He purified us. Nilinis niya ating mga kasalanan. Grabe. Sobrang utang na loob na natin kay Lord John. Amen. Hindi lang nasagot yung pinanalangin mo na 10,000 pangangailangan mo, nagtampo ka na kay Lord. Sino dito Kristiyano, ang bilis mo magtampo pag hindi sinagot yung panalangin mo? Sino niwala kahit wala nang sagutin sa mga panalangin natin si Lord, yung ginawa niya sa cross, grabe na. Amen. Pero ang Diyos natin, mga kapatid, hindi naman ganun. Ang Diyos natin sumasagot ng panalangin. Amen. Kaya lang minsan nearsighted tayo. Hindi natin nakita na yung buhay na binigay ng Diyos para sa atin. Ang nakikita lang natin yung problema natin. Ang nakikita lang natin yung pangangailangan natin. Ang nakikita lang natin yung nararamdaman natin. Masyado tayong emosyonal. Kasi nga, hindi ka na nag-grow. Without growth, that will happen. Ang tawag nga natin yan, napaka-immature naman yan. Yun, nangyayari ang immaturity. Kasi nga, hindi mo dinagdag yung mga dapat meron ka na.
Amen. Sino niwala maganda sa Christ Rock lahat tayo? Meron tayong increasing measure ng mga pinag-uusapan natin ngayon. Amen? Siguro iba na talaga yung katabi mo. With growth, anong sabi ng Bible? We become effective. With growth, we bear eternal fruit. With growth, we experience enduring honor. Mga kapatid, as we close this morning, a growing believer is a fruitful believer. One time, ang ating Panginoong Jesus naglalakad siya. Nakita siya ng punong fig tree. Hindi pa naman daw panahon ng fig tree. Pero nakita niya walang bunga. Sabi niya, bakit walang bunga to? Siya si Lord naghahanap ng bunga. Tinitingnan niya ang buhay ni Charles. Tinitingnan niya ang buhay ni Philip. Tinitingnan niya ang mga buhay natin. Nasaan na ang bunga? Yung iba sa atin, ang tagal-tagal mo ng Kristiyano. Yung iba naman, namunga noon, ngayon wala nang bunga. Di ba ang sabi ng Bible, dapat increasing measure. Yung bunga mo dati, mas matindi na dapat yung bunga mo ngayon. Bakit tumigil yung bunga? Tinigil mo ang pag-add doon sa mga dapat dinadagdag mo sa mga buhay mo para ikaw ay maging effective and productive. I believe the Lord wants us to be effective and productive. Remember, kapatid, the favor of the Lord is on you. Pag mahal mo ang Panginoon, it unlocks the favor of the Lord. The favor of the Lord surrounds you kahit saan ka pumunta. Amen. Kahit anong trabaho ang gawin mo, pagpapalain ka ng Panginoon. Pag may negosyo ka, yung lahat ng hawakan ng kamay mo, lalago yan. Bakit? The favor of the Lord surrounds me. Kaya lang ang binibigyan ng favor ng Panginoon, yung nagmamahal sa Kanya. Sino yung mga nagmamahal sa Kanya? Pag nagmamahal ka kay Lord, the indication, lumalago ka sa relationship mo kay Lord. Amen. Pwede po ba tayong tumayo ngayong umagang ito? I pray na patuloy lahat tayo maranasan natin ang paglago na nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Pwede bang taas natin ang ating mga kamay sa umagang ito? Lumapit tayo sa Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos. Ikaw ang Diyos na nagbigay ng buhay para kami ay makatanggap ng kaligtasan. Lord, Ikaw ay dakila. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti, Panginoon, dahil alam namin, all good things comes from you. Kaya sa umagang ito, Panginoon, we dedicate our life to you. Ikaw ang patuloy na magbibigay ng paglago sa mga buhay namin. Ikaw ang patuloy na magbibigay ng paglago sa mga pamilya namin. I release your divine blessing. That's why this year, we continue to declare that we will experience the unstoppable riches and honor that comes from you. Dahil kami ay mamumuhay na patuloy na lumalago. Mamumuhay na patuloy na nagmamahal sa Diyos na nagbigay ng kanyang buhay para sa amin. Hallelujah. Come on, ngayong hapong ito, make a decision. Lord, I want to grow. I want to grow in my relationship with you. Ang paglago natin ay ang pag-align natin sa ating relasyon at pagmamahal sa Diyos. Dapat patuloy tayong nagmamahal sa Diyos. Minamahal natin ang Diyos. Mas mahal natin ang Diyos ngayon kaysa kahapon. Lumalago tayo sa ating pagmamahal at pag-ibig sa Panginoon. Hallelujah. Panginoon, hayaan mo makita namin na ang mga buhay namin ay magagamit mo. Lord, I declare na i-release, Lord God, your blessing upon your people. Ang bawat isa, Panginoon, na yung mga anak na naririto, Panginoon, ay patuloy na lalago sa kanyang relationship with you. At dahil patuloy silang lumalago, magagamit mo sila. They will be effective. They will be productive, Lord God. Gaya ng sinabi mo sa John chapter 15, we will bear much fruit. Fruit that will last. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito.
Ikaw ay mapapurihan, ikaw ay maitaas. We give you glory, we give you praise. In the most precious and powerful name of our Lord and Savior Jesus Christ, this we pray. Amen and amen. Palapakan nga natin ang Panginoon.